Yan o, yung lang pakita talaga pero may message sa amin na no, 4 na pasukan po daw ng Malacanang ang target nila. Yung sa likod po ay may ilog galing sa Pandakan at galing po daw sa DPWH side sa ilalim ng tulay, meron din daw po. So, ito po no, dito po sa intel nga po natin, na spy nga po natin doon sa kabilang kampo. Binabanggit nila dito. Actually, ako ko na to pero gusto ko lang daanan no para at least mamakuha niyo yung narrative na gusto kong iparating eh. So, ito nga po yung sinabi nga dito, yung mga daanan po papuntang Malacanang, tapos saka yung sa Quiapo, po na diretso sa tulay po ng Ayala Boulevard, diretso sa Malacanang, gilid side po ng Marcelino. Yan lang po nasulat ko sa tawag ni General. Ayoko nang sabihin tong General na to, pero General po ito na retarded AFP. Retired AFP pala. Oo. Basta po daw tuloy ang armed component ng Sara Army at mga retired military na Muslim at mga Muslim na Maranao at Badyaw at mas madaming Ilocanong Muslim. Alam nyo kasi ang point dito, no? Malaking pong tulong talaga ang social media. Kasi po nagkaroon po tayo ng intel at napakalat po ito sa mga Pilipino. Kasi yung mga ganyang klaseng mga intel, mga kababayan, yung mga ganyang klaseng mga info, hindi po ito sinasakyan ng mainstream media. Para sa amin po talaga ito. Diba, seriously, di ba? Yung mga ganyang klase mga intel na ang Iglesia ni Cristo makakaroon ng rally, galing dun sa kabilang kampo na hindi pa nilalabas. Sa vlogger po talaga unang maririnig yan. Di ba? Tapos sabi pa nga, di ba, na nung tinago-tago pa nga nila yung rally po na yan, biglang lumabas na naman po yung issue na yung rally na yan ay gagamitin para pabagsakan yung gobyerno. Nilabas din po ng mga vlogger yun. Di ba? So ang point ko lang dito mga kababayan, no, yung kilos po nila is napigilan dahil naunahan po ng information. Pati rin po yung mga kasundaluhan po natin, pati yung kapulisan po natin, nagkaroon din po ng info. Teka lang, kalat na pala sa buong social media yung plano nila. So malaking tulong po talagang social media para po sa ikakatagumpay nga po para pigilan itong plano ng mga DDS na guluhin po ang Pilipinas at isasabay po nila ito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya tingnan ninyo, di ba? Nakita ba ninyo yung mga DDS na mga vlogger? Di ba sabi nila, the end is near na nga daw, di ba? O, ngayon, sa kabila ng ginawa nilang lahat na yan, tinago yung rally, nagplano kung paano lulusubin yung Malacanang, pinalabas si Saldico, nagsalita si Amy Marcos, nagrally ng tatlong araw dapat, naging 2 araw na lang. Pagkagising natin sa umaga, sino yung presidente natin? Si Marcos pa rin. Di ba? Si Marcos pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon po si Marcos pa rin po yung presidente natin pagkagising ko kaninang umaga. So malaking tulong po talaga yung social media mga kababayan. And then syempre alam naman po natin ito. No? Na ito tinapos na nila to yo. Sabi dito, no? Teka lang, ba't ganito yung ano ko na naman? Teka lang, ayusin natin to. Yan. Yan, ito. Yan ha. O, dapat 3 araw. Pero dahil nga po sa napigilan lahat ng mga plano po ng mga DDS, no? So, nabisit din po yung Iglesia ni Cristo. O, Iglesia ni Cristo ends 3-day anti-corruption rally after 2 days. O, di ba? Manila, Philippines, based on church Iglesia ni Cristo concluded its planned 3-day anti-corruption rally a day early, ending the protest on Monday, November 17. Di ba? INC spokesperson Zabala said the group achieved what it aimed for the mass action ahead of schedule. The rally began on Sunday, November 16, and was initially expected to run until November 18. O, kita nyo, no? Galing talaga magpalusot ng mga to, no? So, sabi nga po ng Iglesia ni Cristo, okay na po yung 2 araw. Kasi yung 3 araw na rally natin, na-achieve na po natin na 2 araw, so tigil na po natin yan. Galing, no? Galing magpalusot, eh. Pero by the way, mga babayan, no? Syempre, una sa lahat, ito po, no, isang, congratulations po sa ating lahat na kasi po tayo po is may pakialam tayo, no? PBBM supporter, loyalista,
pati po yung mga pink at mga dilawan, natigilan po natin kung ano man yung masamang plano po nila dyan nga po sa rally po na yan. Di ba? Isipin nyo mga kababayan, no? Alam nyo, no? Naawa din po ako sa ibang mga miyembro po ng INC eh. No, well, ang sabi nga naman po natin, hindi naman po natin pinapakialaman kung ano mang meron sa kanilang pananampalataya. Hindi po natin gagalawin yan. Pero ang napansin na nga po natin sa rally po na yan, talagang hanggang sa rally po, talagang merong hindi pagkakapantay-pantay. Kasi tingnan ninyo yung mga leader, ano ba tawag sa Iglesia ni Cristo? Ministro. Tama, no? Ministro. Yung mga ministro, ano ba, yung mga pinuno. Oo. Sila po nasa Manila Hotel. Di ba? Sila po nasa Manila Hotel sila. Doon po sila naka-check-in. Malay ba natin, no, na ano ba yan? Gastos ba yan ng INC? O gastos nilang sarili yan? Pero, by the way, no, habang ang mga ministro nga po, habang ang mga pinuno ng Iglesia sa rally naka-check-in po sa Manila Hotel, yung mga ibang mga pobre po natin kababayan po sa Iglesia ni Cristo, doon po natulog sa labas. Di ba? Nagtayo ng tent, naglatag ng banig, kahit nanilalamok sila doon. So, ganun talaga. Pero by the way, no, malamang ito po yung mission failed ang ibig sabihin po nito. So nakita niyo yung setup, di ba? Nakita niyo yung simula ng rally po na to eh. Sinimulan po nila ito sa 2 milyon daw po yung pupunta sa rally. Di ba sabi ni retired General retired General Pokis. Sabi ni retired General Pokis, ang mga 2 milyon yung mga magrarally. At hindi naman mapipigilan yung mga tao kung ano mang gawin nila. Di ba? Tingnan niya. Mga diakono pala, no? Mga diakono pala, di ba? Minister at mga diakono. So yun, di ba? Sinetap din nyo eh. Sinetap din nyo na guluhin talaga yung gobyernong ito eh. So mission failed. Sana nga. Sana ito na yung last. No? Pero by the way, syempre, ako po naniniwala po ako na may consequences po ito. Especially po sa mga nagsalita. Tingnan ninyo sabi nila nung una, yung rally daw po na yan, wala daw po sila papapasukin na wala silang pagsasalitain na politiko. Nakita ko sa post ni Benji Contreras eh. Sabi, Benji Contreras, ano ba yun? Ito. So ano to sa Twitter to? Sa Twitter to ng DCBB. So Iglesia ni Cristo nilinaw na wala silang iimbitahang politiko para magsalita sa entablado para sa 3 araw na rally for transparency. So ito dapat yung plano. Pero nakakagulat, bakit merong Amy Marcos doon? Rowena Guanzon, di naman siya active sa politika, pero active po siya sa chismis. Bakit may Rowena Guanzon po doon? Sino nagpapasok doon? Si Marcoleta ba? Wala rin pala kayo sa hulog. Wala rin pala sa Wala rin pala sa ayos yung pamunuan nyo dyan eh. Sa paggawa ng rally eh. Usapan natin dito, walang politiko. Pinagsalitaan nyo yung mga politiko. O, di ba? So, in contrary, so, yan, syempre, tagumpay po natin itong mga sumusuporta sa gobyernong ito na napigilan nga po ang masamang plano po talaga ng mga Duterte followers. Okay? So, yun na. So, thank you mga kababa. So, intro ko lang yun. So, hello po na. So, kay Joel CJ, kay Chris Rosbabe, di ba? Hello po, no? Kay sino pa ba nandyan? Si Tony, sa Force, Dela del Rosario, Asyong Salompas. Okay. So, next topic tayo. So, o nga pala, no? So, 500 tayo ngayon. Madami na naman tayo ngayon. So, hindi pa po nakakapag-follow at nakakapag-subscribe dito po sa Birahan PH. So, pa-follow po ng channel po na to. At syempre, mga kababayan, ipopromote ko pa rin ulit yung channel kong, nilalakaw. Yan. Okay. So, Streetwise with Takero Miyamoto. Yan na, pwede nyo po akong subscribe po dyan sa channel ko po na yan. Okay?